bigyan din ng kaloob, regalo sa aming buhay, Panginoon. Receive our faith, Lord. We trust you. Receive our prayer and worship. Receive our lives, Lord. We are dead to ourselves to serve the living God. We offer to you our lives as a living sacrifice, holy, acceptable to you, Lord. And every day is a new day, a new beginning. Every day will be a Christmas day. Salamat, Panginoon. Anoint us today, Lord, with the fresh anointing of wisdom and revelation. Mauntawaan po namin malalim na bagay na nagbumula sa imbanal na Espiritu. We welcome the Holy Spirit and let this place be filled with the glory of the living God, because Jesus Christ is Lord, God, and the only Savior of the world. Amen, amen, amen. Ako po na po tayong lahat. Praise God. Mamaya po ay party, Christmas party. So, ang sermon ko sana, hindi pa tayo tapos doon sa blessings of the Lordship of Jesus. Isa lang ang natalakay natin. Jesus, our salvation. Meron pang siyam na natitira. Ipagpapaliban natin yon para yung message natin ngayon, ugmang-ugma sa ating kapanahunan ngayon na pagse-celebrate ng Kapaskuhan o ng Christmas. Kaya ang title po nitong ating sermon sa umagang ito, Living Christmas Every Day. So 4 words. Living Christmas every day. Hindi every day. Kundi every day. Para may emphasis doon sa day, yung bawat araw. Living Christmas every day. Kasi sa mga Kristiyano, sa mga totoong pinanganak sa kaharian ng Diyos, ang Christmas hindi lang December 25. Sa atin, Christmas, we must experience Christmas every day. Hindi lang December 25. No? Okay, pagliliwanag ko sa inyo. No? Marami na lumalabas sa social media, nangangaral, nagpipreach, nagpapaliwanag, at marami ring mga Kristiyanong totoo na nadadala, na sinasabi nila na hindi dapat i-celebrate ang Christmas kasi ito ay paganism. Pagan daw. No? Ang nakita ko, pinapakinggan ko, mababaw naman yung dahilan. Ang dahilan kasi ang nag-invento daw ng Christmas na December 25 ay ang Roman Catholic Church. Si Constantine. No. So, yun daw 25, at totoo naman, ay date the celebration ng Roman God na Sun God. Hindi sun as anak, kundi S-U-N. Yung araw, Diyos sa kanila. Sa pagan world, sa pagan nations, maraming mga Diyos-Diyosan. Lahat, pati puno, sinasamba. Ang dami, lahat. Hindi lang graven images, kundi pati nature, bundok, ibon, araw. Yun nga, Sun God, na siya-celebrate every December 25. Ito si Constantine, na emperor ng Rome at that time,
Siya ay, sabi sa history, na-convert into Christianity, dating pagan siya. Pero ayon sa kwento, nakakita ng visions of the cross si Constantine. At sabi raw ng Panginoon sa kanya, through this cross, you will conquer your enemies. Through this cross. Pamula noon na bago ang ano. Kasi before nung ni Constantine, kanyang susundan yung istorya ng Christianity after ng panahon ng mga apostles at mga 1st century, 2nd century, sobrang persecuted ang church. Pinapersecute at ang number one nagpe-persecute sa mga totoong Kristiyano, hulaan niyo kung sino. Ang Roman Catholic Church. The Roman Empire. Pagkat ang Roman Catholic Church, under ng Roman Empire. At maging ang mga Muslim, ang Islam, nakalaban yan. Nagkaroon ng madugong labanan dyan. Kasi ipinopromote nila na nangyari yun, no? After na, ang nangyari kasi, nung dumating na si Constantine, pinahinto niya na ang persecution. No? At sasabi niya, instead na pigilan ng mga Kristiyano sa pananampalataya, hayaan silang manampalataya ng totoong pananampalataya sa tunay na Diyos. Ang problem kay Constantine, galing siya sa paganism. Ang dami nilang mga Diyos-Diyosan, mga graven images of different gods and goddesses. Then, nung siya'y na-convert, naging Kristiyano raw, pinatanggal niya lahat yon at pinalitan ng mga images ng mga character sa Bible, mga saints. Sila Peter, John, St. John, St. John, St. Peter, St. Paul, Jesus, Mary, at hanggang sa maraming inintroduce na mga dogma, mga doctrines, at mga traditions na wala sa Bible. Ganyan yung ating nakagisna na reliyon. Wala sa Bible. No? Ang mga tao, basta sunod lang sunod kasi wala namang pamantayan ng pananampalataya. Hindi alam ng mga tao, ito ba talaga ang ano. Basta sunod-sunod. Pag hindi ka sumunod, lagot ka. Parurusahan ka. Hindi ko nababaybayin kung anong ginagawa kasi masyadong madugo. Kaya ang nangyari, nung huminto na yung persecution, pwede na lahat manampalataya. But, kailangan pananampalataya ng mga Kristiyano ayon sa ituturo ng Roman Catholicism. Pag hindi, lagot ka. So, pwede naman palataya. Kaya susunod ka sa tradisyon ni piniiral nila at sa katuruan sa mga teachings. Nakaramihan, wala naman sa Bible. Nandun ang mga images. No? Kanilang, hinimo ang mga Muslim na sumampalataya sa Diyos ng Roman Catholic Church na ayaw nila. Kasi ang nakikita ng mga Muslim, yung idols. Maraming idols. Hanggang ngayon naman, di ba? Marami namang idols talaga. At nagkaroon ng mainit na labanan, madugol labanan, to make the long story short. Nagpatuloy, maraming Muslim ang namatay. No wonder kung bakit ang Islam religion, ang Muslim, ay karamihan ay galit sa ano. Hindi naman lahat ng Muslim. Mahal natin mga kababayan Muslim, they are Filipinos. No? Mahal natin sila. Pero, yun talaga mga very religious alam ang history na nakaraan. Akala nila lahat ng Kristiyano, kagaya noong pinanggalingan natin, na alam nila sa history, marami ang namatay sa kanila.
Marami, inusig sila, pinersikot, pinatay, pinagpapatay. Yun ang history niyan. Kaya hanggang ngayon, may agwat yung Islam at saka Christianity. Kaya nga siya sabi natin, hindi kami yun. Hindi kami yun. Kami ayaw namin ng patayan. Gusto namin buhayan. At nagpatuloy ang ating traditional religion at marami mga tradition, celebration, ginagawa. At isa dyan ang ginawa yung Christmas. Na inilagay na date ni Constantine ay December 25, which ito ay celebration ng Sun God ng Roman Empire. Yan ang ayaw ng marami na discover ng mga Kristiyano na, kasi yun ba talaga yung December 20? Eh, pagan nga. Pero lalawak-lawakan natin yung pangunawa natin. Hindi ko mo same date, eh paganism na. So, hindi ko mo same date, eh paganism na. Marami kasi maikli ang pangunawa. Kailangan lalawakan mo. Parang kagaya niyan yung mga ano bang grupo yon na mga messianic Christian, no? They believe in the Lord Jesus Christ, no? Wala problem daw. Pero ang extreme nila yung kailangan daw Yeshua ang tatawagan mo. Pag hindi Yeshua ang pangalan ng iyong Diyos at tatawagan at Jesus, hindi raw si Jesus yon, hindi raw si Yeshua yon. Si Jesus daw, yun daw si Zeus. Z-E-U-S. Alam niyo si Zeus? Yung chief ng mga gods and goddesses. No? Kaya si Jesus daw, si Zeus. Sabi ko, ang kitid masyado ng pangunawa. Maraming Greek word, magkakahalintulan, pero hindi ibig sabihin, iisa ang sound, iisa ang tunog, pareho. Meron nga halos magkalapit ang spelling, pero magkaiba pa rin. So napaka hinang argumento na ipagpipilitan mo si Jesus yung Zeus. Gagawa ka ng araw paniniwala na malayo sa katotohanan. Kaya sabi nga, tandaan nyo yung may dumayo pa sa autorisado sa Sapa, Messianic Christian. No? Nung tapos na, sabi ko, sige, sabi mga kapatid, Pastor, may dumayo doon, maraming kasama. Pinipilit, Yeshua daw. Nagtatanim ng confused, sige, pupunta ako doon. Nung dumating ako doon, iisa, yung pinaka-leader lang. Pagkatapos ko magsalita, pwede ako naman na magsalita. Talaga sinadya ko, pangalan ng Diyos ang tinapi ko. Sige, hindi yung pwede ang Jesus, Yeshua ho daw. Ganun ba? Brad, pag halimbawa, Jesus, hindi rin no pwede. Halimbawa, Greek word na, Jesus, I-E-S-O-U-S. Hindi rin no pwede yun. Yeshua lang ang biblical. Sabi ko, sigurado ka? Oo. Sabi ko, ikaw ba naniniwala, inspired ang mga sinulat ni Apostol Pablo? Ay, oo, sa Diyos yun. Oo. Sabi ko, paano yan, Brad? Kailanman hindi gumamit ng word o pangalan Yeshua si Apostol Pablo sa mga writings niya, sa kanyang mga epistles. Lahat ang ginamit niya, Jesus. Greek word ng Yeshua, Jesus. Hindi Yeshua. Hindi, tingnan mo yung original na manuscript ng New Testament. Almost 2/3, si Paul ang sumulat. Wala kang mabasa sa New Testament na Yeshua. Puro Jesus. Dahil New Testament was written in Greek. Dahil sa kultura, sa panahon na yon, ang dominanting lingwahe at sumisikat na language o Greek. At ang mga pinuntahan ni Paul ay mga lugar na mga Greek-speaking people, kaya natural, para maintindihan siya, Greek yung sinulat niya. Pati pangalan ni Jesus, Greek. Ang tanong, pero acceptable sa Diyos, di ba? Acceptable sa Diyos. Pinasulat kay Paul, Jesus.
Kasi ganito yan, Brad, ang mahalaga, you are connected to the owner of that name. Connected ka ba? Kilala mo yung may-ari ng pangalan at kilala ka nung may-ari ng pangalan. Kahit Yeshua, Jesus, 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 sa Latin ay Jesus. As long na yung Jesus, Jesus, yun yung napako sa krus at nabuhay na maguli, siya yun. Hindi yun si Zeus, malayo. Isang malaking, excuse me sa langit, isang malaking katangahan, yung sabihin mong si Jesus at Zeus, iisa. Wala kang batayan yan. Sasabit ka. Umalis na. Uuwi na rin siya. Teka, hindi pa tayo tapos, Brad. Bumalik ka sa next week. Kasi pinagpipilitan daw niya, mayroong manuscript, may manuscript ng New Testament na yung original daw, Hebrew. Sabi ko, kailan yun? Tanong ko sa'yo, Hebrew-speaking people ba yung mga sinulatan ni Paul? Hindi naman mga Jew yun Mga Gentile yun. At ang language sila, Greek. Common sense. Parang ganyan din. Yung pananaw na Christmas, December 25, kasabay ng Sun God, small letter G, God. Ayaw na namin mag-celebrate ng Christmas. Ganyan yung naging attitude ng mga Kristiyano. Naku, mali ka, kapatid. Mali ka. Bakit? At nakikita nila Christmas, yung celebration, yung tradition, decoration, yan, mga decoration. Yung pagsi-shopping, pinopromote yung mga lahat ng mga items, pagkakagastusan. Keso di bola, hamon, pag isa-celebrate, regaluhan, tradisyon, masaya, party-party. Yun yung nakikita nila. Hindi nila naintindihan kung ano ang tunay na Christmas. Kasi ang tunay na Christmas, bilang Kristiyano tayo, dapat alam na alam natin. Then what is Christmas? Di ba may kasabihan lagi natin ba, Jesus is the reason for this season. Kung wala si Jesus, walang Christmas. Ngayon tanong, masama bang i-celebrate ang Christmas? Ang sagot, capital N, capital O, no. Hindi masama i-celebrate ang Christmas. Bakit? Ano ang positive na makikita natin sa Christmas? Una, may dalawang klase celebration ng Christmas na nag-exist sa ating panahon. At yung pagpapatuloy pa rin hanggang katapusan. Alin nyo? Yung biblical Christmas at saka commercialized Christmas. Ang biblical Christmas, ang Diyos bumaba sa ating mundo, nagkatawang tao, namatay sa krus para ang kanyang buhay, ang kanyang dugo, ang ipambayad niya sa ating mga kasalanan. Kung hindi dumating si Jesus, lahat tayo on our way to hell. Walang maliligtas. Bata, matanda, may ngipin, wala. Mabait, masama, lahat tayo. Walang matuwid. Lahat tayo swak sa hell. Sapagkat lahat tayo nagdadala ng dugong makasalanan na siyang dugo ng ating unang magulang. Nadamay lang tayo. Lahat ng generations, walang maliligtas. Lahat pupunta sa lake of fire pagdating ng Judgment Day. After ng hell. Pero, ganun kalaki ang mercy of God. Ganun din kalaki ang biyaya ng Diyos. Siya na gumawa ng paraan to save mankind, to save the world. At ang hiningi ng justice ng kingdom of God, kailangan merong isang tao na magbayad sa kasalanan ng unang magulang at ng lahat ng susunod na generation, lahat ng tao. Merong isang tao magre-represent na ang kanyang buhay ang ipapalit niya. Kapalit na judgment na naghihintay sa buong generation, sa lahat-lahat. Kailangan may isang tao na magre-represent. Hindi kabayo, hindi pwede kabayo. Hindi pwede ang pusa.
Hindi pwede ang mga animal sacrifice. Hindi pwede ang anumang hayop. Hindi rin pwede ang Diyos, bababa. God is Spirit, bababa sa mundo. Ililigtas ko na kayo lahat. Ulit-ulitan. Hindi pwede. Magiging illegal at hindi matuwid sa Diyos na gumawa ng ganoon kasi sa harapan ni Satanas, sasabihin sa Satanas, unfair ka, akala ko, you are holy, you are a just God, you are righteous, pero nandadaya ka. Bakit ka hakbang sa planetang ito? This world is mine. Mankind is mine. Lahat ng tao akin. Totoo naman. Totoo naman na papunta kay Satanas, lahat ng tao, lahat ng generation. Kailan? Nung ang unang magulang natin ay sumama kay Satanas. Tinalikuran nila ang Diyos na totoo, sumama kay Satanas. Pamula noon, lahat ng tao na papanganak ay makasalanan at walang hope, walang pag-asa maligtas. Unless na merong isang tagapagligtas na darating at ang tagapagligtas para ma-qualify must be a man, not God. Nakikinig po ba tayo? Kasi magiging illegal sa Diyos. At ang pangalawang qualification, that man must be perfect. Wala ni isa mang kasalanan. He must be perfect. At wala siyang dugo ni Adam. Hindi siya contaminated ng sinful nature ni Adam and Eve. Kailangan wala siyang dugo ni Adam. Lahat tayo may dugo ni Adam eh. Meron tayong DNA ni Adam, kaya lahat tayo makasalanan. Paano mangyayari yon? Ano ang katalinuhan ng Diyos? Ano ang wisdom of God? Ano ang hakbang gagawin niya? To produce a Savior. Hindi pwedeng basta siya. Kailangan it must be a human being, a true 100% man. Eh sino naman ang perfect? Sino ang walang kasalanan ng tao? Wala. Kailangan mag-provide ang Diyos o lumikha siya ng isang tao na walang kasalanan. Lilikha ba ang Diyos? Magiging illegal din. No? Parang dadayain niya. Okay, maglilikha ako ng tagapagligtas. Kailangan yung tagapagligtas nag-e-exist na. Sa simula't simula. Nag-e-exist. Kailangan tagapagligtas ay sinless. At walang pinagmulan. Nag-e-exist na. Hindi pwedeng lilikha. Hindi pwede. Hindi pwedeng pipili lang ang Diyos. Sino ba dito ang matuwid? Wala eh. Walang qualified. Kailangan, nandoon na siya, simula. Eh, sino naman yung tao na gano'n? Eh, sa simula, anong umpisa pa lang, ang Diyos lang. Wala pang tao. So, paano may po-provide ng wisdom of God na makakapag-produce yan ng tagapagligtas? At ang wisdom ng Diyos ay nagsasabi sa Bible, ako mismo, magiging tao. Legal ba yun? Pwede ba yun? Yes. Because God can do everything. He can be a man kung gugustuhin niya. Pwede niyang alisin lahat ng kanyang pagiging omnipotent, pagiging all-powerful, pagiging omnipresent, sapagkat ang tao hindi omnipresent. We cannot be present anywhere. Sa isang lugar lang tayo. Very limited tayo. So we are not omnipresent. God is omnipresent, omnipotent, or powerful, and omniscience, all-knowing. At doon siya ay naging tao, hinubad niya lahat yun. Yung kanyang divine rights as God, hinubad niya. Listen, hindi po nahuhubad ang pagka-Diyos. Maraming preacher nagsasabi at hinubad ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos. Mali. Hindi nahuhubad ang pagka-Diyos. Sapagkat ang pagka-Diyos ni Jesus, siya yun. Ano hinubad ni Jesus? Yung kanyang power. Omnipotent, omnipresence, omniscience, all-knowing. Kaya nung tanong isa ng kanyang mga Lord, kailan po katapusan? Kailan muling pagbabalik?
Kailan ang katapusan ng mundo? Ewan ko, hindi ko alam. Yes, hindi ko alam. Maging ang mga angels, hindi rin alam. Ang Ama lang ang nakakaalam. At sabi ng mga INC at saka ng Jehovah's Witness, kita nyo? Tao lang, created being si Jesus kasi hindi niya alam. Okay, wala silang revelation ng Holy Spirit. Sadyang hinubad ni Jesus sa pagiging all-knowing niya. And Jesus became 100% human being. Ang difference lang, pagkakaiba sa atin ni Jesus. Ang dugo ni Jesus, hindi kagaya ng dugo natin. Wala siyang DNA ni Adam and Eve. Paano nangyari yun? Kasi hindi siya pinanganak ng tao. See? Paano pastor si Mary? Galing siya kay Mary, okay. Ano sabi ni Mary? Paano mangyayari? I'm still a virgin. Kakasalin pala ako. Sabi ni Angel Gabriel, lilim-liman ka, magbubuntis ka sa pamagitan ng paglilimlim ng Holy Spirit. Hanggang sa ikay makapanganak, manganganak ka ng lalaki, tatawagin kanyang pangalang Jesus, tatawagin kanyang pangalang Emmanuel. Noong last week, diniscuss ko sa midweek Bible study natin sa live stream, bakit may dalawang pangalan si Jesus, Jesus and Emmanuel? Pati ako na naguguluhan. Tinanong ko sa Holy Spirit. At ang sagot ng Holy Spirit, ganito yan. Ang Jesus pangalan ni Jesus as a man. Jesus, Yeshua, the Lord is our salvation. Yun ang Jesus. Ipinangalan sa kanya nung siya naging tao. Nung hindi pa siya tao, ang tawag sa kanya, the Word of God. John chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. Verse 3, and the Word created the universe into existence. Kung wala siya, walang malilikha. Meron ba tao na may kakayanan lumikha na universe? Wala. Diyos lang. At kung wala doon si Jesus, walang malilikha. Why? Because Jesus is the God, our Creator. Pagdating sa verse 14 ng John chapter 1, and the Word, the Creator, the Word, became a human being. Ayan. And that is Christmas. Nakikinig po ba tayo? Christmas is when God, Jesus, became a man to save us from eternal judgment. Kaya yan ang dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon. Kaya nung si Jesus nagkatawang tao, taong-tao siya. Sabi ng INC, tao yan, hindi Diyos. Meron ba Diyos na nagugutom? Meron. Sino? Si Jesus. Ang Diyos hindi magugutom. Kaya nga nagkatawang tao siya. Nagugutom, napapagod, pinapawisan. Taong-tao. Pero wag niyong kalilimutan, sabi ko, pag-aralan niyo naman ang mga talata patungkol sa kadiyusan ni Jesus. Puro kayo sa katauhan lang eh. Pag-aralin niyo rin ang lahat na talata that Jesus Christ is God. Dahil napakarami na nagsasabing mga verses sa Bible that Jesus Christ is God. Yes, marami. Kung gusto pagtapatin natin, Jesus is man, Jesus is God, baka mas marami pa yung talata, Jesus is God. Eh. Hindi lang nila kasi pinag-aaralan. And you cannot be saved kung paniniwala mo lang is Jesus is man. Kasi kung yun ang paniniwala mo, para sa mo na rin sinasabi that Jesus came from Adam and Eve. Hindi siya galing kay Adam and Eve. Wala siyang blood ni Mary, wala siyang blood ni Joseph. Basta inilagay siya ng Diyos sa sinapupunan ni Mary. Ginamit niya ang ovary ni Mary. Yun lang. Kasi kung magkakaroon siya ng dugo ni Mary, dugo ni Joseph, contaminated si Jesus. Sinner din siya. At kailangan din niya ang tagapagligtas. Kaya hindi siya connected sa blood ni Adam. Even sa blood ni Mary at Joseph. Hindi siya na-produce, hindi siya naging tao, hindi sa pamagitan ng sperm and egg cell of his parents. Hindi. Maliwanag ang Bible. Sabi ni Mary, paano ako magbubuntis? Dalaga pa ako.
engaged to be married sa boyfriend ko. Lilim-limang ka ng banal na Espiritu. Magdadalang tao ka sa pamagitan ng Holy Spirit. Di ba balak na iwan ni Joseph? Nalaman niya buntis si Mary. At nanaginip si Joseph at doon sa din nangusap sa kanyang Panginoon, the angel of the Lord, huwag mong iiwan, ang asawa mo ay nagbuntis sa pamagitan ng Holy Spirit. Hindi siya nagtaksil. Ayun, ang istorya. Kung hindi dumating si Jesus, tayo ng pinakawawang creature sa mundo. Bakit? Mananatiling buhay tayo, may senses, may isip, memory, feelings, lahat nag-exist. Pero nandun tayo sa lugar ng kaparusahan. Nararamdaman natin ang apoy, init, kaparusahan. Pagtutorture ng mga demons doon sa hell. Then maghihintay ng panahon, darating judgment day, aalisin tayong lahat doon sa hell. Haharap tayong lahat sa judgment seat of Christ. White great throne judgment. At doon, i-declare ng Panginoon, papakita sa ating mga kasama. Then doon, kasama natin si Satanas, mga demonyo lahat. We will be thrown into the lake of fire. Walang kapag-asa. Sa buong eternity, we will spend our lives, our time, sa walang katapusang oras, panahon, sa dagat-dagat ng apoy, na nasusunog tayo. Ramdam ang torture, ramdam ang init, ramdam ang kaparusahan ng Diyos. Because God hates sin. God is holy. And God is a just God. Alam ng Diyos, ayaw ng Diyos lahat na tao pupunta sa hell. But because God is a just God, kailan mangyari ito? Kailan maging honest ako? Sabi ng Panginoon, kailan maging pera ko? Ang hinihingi ng justice ng kabanalan ko, ang sinners ay parurusahan. Pag ang isang hukom, judge, hahatulan yung kriminal, pumatay, anak niya. At yung judge gumawa ng paraan, kaya niyang gumawa ng paraan to save his son, na killer, murderer. Kaya niya dayain ang hukom niya. Pero ang ginawa ng judge, anak, mahal kita. Umiiyak yung judge, mahal na mahal kita. Pero wala tayong magagawa. Ito ang justice. At ayon sa batas, ang ginawa mong kasalanan, multiple murder, ay parurusahan. At kung may death penalty sa Pilipinas, ang kaparusahan sa iyo, anak, kamatayan. At kung yung judge ay matuwid, titiisin niya. Yung kanyang emotion, yung lungkot, tutulog, luha na dahil mahal na mahal niya yung anak niya. Pero kailangan mangyari ito. Because I am a just, a righteous judge. Sumusunod lang ako sa batas. Yun ang matuwid na judge. Hindi compromiser. Pero kung yung judge, alam niyang anak niya, gagawa siya ng paraan para dayain. Para maligtas sa judgment, sa kaparusahan. Hindi matuwid na judge yun. Masama, wicked judge, compromiser. Dahil hindi siya sumusunod sa batas. Hindi ganun ang Diyos. God is a just God. Kaya, yung pupunta sa lake of fire, pupunta talaga. Pero, to be fair, gumawa ang Diyos ang paraan. Nagbigay ang Diyos ng allotted time, provisional period, na lahat ng mga tao piliin ang Diyos. Through the Lord Jesus Christ, kapag pinili mo si Jesus, pinipili mo ang buhay. Pinipili mo ang only way. Pinipili mo ang kaligtasan. Yan ang pinurvide ng Diyos. God became a man 2,000 years ago para bayaran ang ating kasalanan sa cross.
That is the meaning of Christmas. Palakpakan po natin, Panginoon. Sabihin natin, thank you, Jesus! Imagine, because of Christmas, what is Christmas? When God became a man. Because of Christmas, naligtas tayo. Jesus is the reason for this season. Kung wala si Jesus, walang Christmas. Kung wala si Jesus, walang salvation. Ito ang daya ni Satanas. Galit na galit si Satanas sa ginawang pagliligtas ng Diyos. Sa anumang paraan gusto niyang gumante. Sa lahat ng paraan gusto niyang gumante. Baluktutin ang mga doktrina, gumawa ng tradisyon, i-divert ang atensyon sa tunay na Christmas. Gagawa siya ng paraan. Maging yung word na Christmas, the devil hate the word Christmas. Ano ibig sabihin ng Mass? Hindi misa, ha? Masa. Anong ibig sabihin ng Christ? Christ. Christ for all nations. Christ for the world. Universal si Jesus, the Savior, the only Savior of the world. That is Christmas. Anong ginagawa ni Satanas ngayon? Uy, magre-regalo ka. Nagmamadali. Lagyan mo na lang X. Quit, Mass. X-Mass. That's from the devil. Ginawang, wala ka, Christ, okay lang yung Mass. Walang Christ, X. Di ba yung mga teacher, pag mali yung answer, ano yung nilalagay? Check. Hindi Ano yung nilalagay? X. Meaning, wala yan. Mali yan. False. Hindi pwede yan. Yun ang ibig sabihin kapag maglalagay ka ng regalo. Mukhang may naglagay yun. X-Mass. X-Mass. No. Para nyo dineclare, walang Christ. Pero merong Mass. Masa. At meron pang humihirit niyan. Tinanong ng kapatid ko, Sister Joyce, paano ito? Meron nag-comment sa sa YouTube yan. Dinidepend yung X-Mass. Biblical daw yun. Sabi ko, kahit pabalik-baligtad hindi yan biblical. At sabi, yung X kasi, sa Greek word daw ay C-H-I. C-H-I. No? Ang base yata ang mga Amerikano dyan, Kai. Pero I think, ang tamang pronunciation dyan, hindi naman ako Greek expert, I think K. No? C-H-I. K, sa English, Kai. No? Pero Chi ang spelling. Ang pronunciation dyan, hindi Chi, kundi Kai. At ang letter ng Chi ay X. C-H-I, X yun sa Greek alphabet. Kaya daw, pwedeng ilagay sa greetings, Merry X-Mass, kasi yung X daw, si Christ. Paano maging Christ yun? Kasi yung X ay Chi. C-H-I. Okay, paano naging Christ yung Chi? Yung letter Chi, hindi si Christ yan, letra yan. Para maging Christ yan, dudugtungan mo pa ng R-I-S-T. Hindi ubra yung argument na ang Chi si Christ. Tapos sasabihin mo, yung X, pwede yan, kasi si Christ yan. Kailan yan naging si Christ? Initsapwera nga eh. At yung Chi, or Kai, or Ki, yan ay letra lang. Na sa Greek alphabet, X yan. Kaya huwag may kakatuwa si Christ yan. Ang first letter ng Christ, Christos, ay X. Pero yung isang X, hindi yan si Christ unless nadugtungan ng R-I-S-T. Maliwanag po ba? Kaya hindi acceptable yung Merry Xmas. Counterfeit yan ng truth. Lahat ng counterfeit of truth must be rejected. Isa pang counterfeit of truth na nakagisnan natin, pati tuloy mga magulang natin, natuto magsinungaling. Uy, Pasko na. At ito'y affected pati mga songs, Christmas songs.
Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Sino yung mga si Rudolph? Bernini yun. Ni Santa Claus. Santa Claus is coming to town. Pati mga kanta affected. Counterfeit yan. Dapat yan, Jesus Christ is coming again. Dapat gano'n. Sa saan galing Santa Claus? May talaga totoong tao si St. Nicholas, pero hindi siya si Santa Claus. Counterfeit si Santa Claus. Tapos, sabi ng mga magulang natin, at midnight, kailangan may nakasabit ka medyas. Paggising mo sa umaga, may laruan na yan. At darating si Santa Claus. Sa Amerika, tinuro sa mga bata, si Santa Claus dumadaan sa chimney. Paano kaya nagkasya si Santa Claus sa chimney? Mataba. At magtataka kayo, sa lahat ng Santa Claus, si Santa Claus ang lalaki. Meron talagang tao niyan totoo na buhay na matulungin si St. Nicholas. San Nicolas. Doon ngayon kami nakatira, sa San Nicolas. Giver yun. Maawain, namimigay ng gold doon sa nangangailangan. Mahaba yung istorya. Yan ang kinuha na Roman Catholic Church, ginawang Santa Claus. But the truth is, St. Nicholas, hindi siya Santa Claus. Bakit Santa Claus? Loko talaga ang diablo. Pati si Santa Claus, ginawang LGBTQ. Santa Claus. Mahal natin lahat ng LGBTQ. We don't judge them. Pinupunto ko lang. Ginawang bading si Santa Claus. Kahit pag-aralan sa Spanish, sa Latin, pag sinabi Santa, babae. Parang katumbas niyan, Mario, mas magandang tunog na pangalan sa iyo, malaki ang katawan ni Mario. Maria ka na lang, ha? Ang ganda ng Maria. Papayag kaya. Hindi pwede. Maria, babae yun Mario, Yan dahil din, sinsay lang tayo, bakit Jesus sa Greek? Jesus. Nawala Yeshua. Kasi sa Greek letter, alphabet, walang Y. Pero meron sounds ng Y. Paano magiging sounds ng Y ang Greek word? I-E. Yeah. I-E. Sounds like Y. No? Yeah. Bakit naging sous? Dinrap nila sa Greek yung walang shu sa Greek word. Hanapin nyo. Walang SH. Walang SH. Merong SO, so, pero walang shu. Yeshua. So, dinrap nila yon, pinalitan nila ng Yeso. Bakit may us? Masculine name. Kasi sa Greek, I think maging sa Latin pagka lalaki, yung mga pangalan, mga Andronicus, Marcus, Lascivious, lagi merong us sa huli, as masculine name. Kaya to become a masculine name, hindi Yeshua, kundi Jesus. Yung Jesus, si Yeshua yon. Walang problem sa Yeshua kasi kung gano'n kayaman ng Hebrew alphabet. Wala rin problem sa Jesus kasi natapatan niya yung alphabet ng Hebrew. No problem. Kaya kahit Jesus, Yeshua, Jesus, walang problema. Ang pinakamalaga, connected ka. Kilala mo yung may-ari ng pangalan at kilala ka ng may-ari ng pangalan. At pinanganak ka sa Kanya. Maliwanag po ba? Ganun lang yun. Ngayon,
yung red blood ni Jesus, napalitan ng red clothes ni Santa Claus. So, dalawa ang celebration ng Christmas. Isang biblical, isang commercialized. At ang image ni Santa Claus, ginagamit para mag-promote, mag-advertise ng mabibili mo. Maglalabas ka ng pera sa bulsa. Magsha-shopping ka. Kawawa yung mga hindi nag-bonus at walang trabaho. Feeling nila hindi Christmas. Hindi namin napipil kasi wala kaming queso de bola. Hindi namin napipil, wala kaming hamon. Hindi namin napipil Christmas kasi wala kaming pera. Kawawa sila. Kasi ang ino-obserbahan nila, yung commercialized Christmas. Talo ka pag wala kang pera. Wala kang Christmas tree, hindi Christmas sa inyo. See? But that's not Christmas. Ang original Christmas is biblical. God became a man to save us from eternal condemnation. Palakpakan natin ang ginawa ng Panginoon. Ngayon, bilisan ko na. Ito, diniscuss ko nung midweek. Basahin nga po natin yung Matthew chapter 2. Verse 2 and 11. So, shortcutin natin yung passage. Matthew chapter 2, verse 2. Ito yung pinanganak na si Jesus. Ito yung hinanap ng mga magi or magoy. Si Jesus, ang batang si Jesus. Na meron silang malaking paniniwala that Jesus is the Messiah. Kaya hinanap nila, at ang naging guide nila, yung star na nagliliwanag nung gabing yon. At napagtanungan nila si King Herod na masamang hari. At nagpanggap si Herod, sabi niya, hinahanap niyo, sige, pag nakita niyo, balik kayo, sabihin niyo sa akin, ako man ay sasamba rin. Kasi sinabi nung mga magi na ang purpose nila to worship Jesus. To worship Jesus. Basahin natin verse 2. Saying, where is he who has been born king? Napagtanungan nila si King Herod. Nasaan siya na ipapanganak na hari ng mga Diyos? For we have seen his star in the east and have come to worship him. We have come to worship him. Nagparito kami para sambahin siya. Bakit? Kasi nabasa namin yung star na mag-guide. Nasaan yung star na yun? Alam niyo itong mga magi nito, they were stargazers. Sila yung mga bumabasa mga stars. They were astrologers. Hindi astronomers. Astrologers. Ano yun? Mga kulto. Bawal yan sa Biblia, sa Deuteronomy binanggit, bawal ang astrologers. Pero ang tanong, bakit itong mga astrologers ito? May paniniwala kay Jesus. Hindi natin alam. Possible na nabasa nila kasi mahilig sila mag-research, mag-aral. Possible nabasa nila ang mga manuscripts ng mga Jews that there will be a time na darating ang Messiah, the only Savior, the Messiah of the Jews. At ang magiging sign ay yung star nagliliwanag. Ayon sa science, nagkaroon ng panahon sa mundo natin, hindi na ulit, na sa panahon na yon, nagkaroon ng maliwanag na star sa heaven na hindi na naulit. So possible, maaring yun yung star ni Jesus na naging guide sa mga magi. Sa Roman Catholic, sa Athenaeal Church, 3 kings. Kailan naging hari ang mga astrologers na ito? Sa history, hindi sila hari. Wala kang matitrace na kings ito. Paano naging hari? Invento. Same old story. Invento. Hindi sila kings. Sila yung mga stargazers, mga astrologers. At 3 yung regalo nila. So, lumabas, 3 kings. Bakit 3 kings? 3 kasi yung regalo. No?
Sabi ng mga Bible scholars, possible, isang grupo, marami ito. At ito maraming grupo na ito, 3 yung gifts nila. 3 lang. Kaya sa verse 11, ang sabi ay ganito, "And when they had come into the house, they saw the young child with Mary his mother and fell down and worshiped him." Bakit worship si Jesus? Meron silang revelation na si Jesus must be worshipped. Sino sinasamba? God. And they worship Him. And when they had opened their treasures, they presented gifts to Him, gold, frankincense, and myrrh. Gold, frankincense, and myrrh. Ano ang gold? Lahat ito merong representasyon, merong biblical, symbolic meaning. Gold represents deity or God. Ito po 3 gift na ito ng mga magi, ito yung naglalarawan kung sino si Jesus. Gold represents, or symbolic meaning of gold, is Jesus as God. Jesus as King. Ang mga hari no, pag niririgaluhan, ang dinadala gold. Kaya gold represents King. And King, well, no, there's no other King but God, our King, and His name is Jesus. Gold means the deity of Jesus, pagiging Diyos ni Jesus. Frankincense, anong frankincense? Ito po yung ginagamit ng mga high priest pagpapasok sa most holy place. Between holy place and tabernacle na didivide sa dalawa, holy place, nakakapasok pa yung mga priest, mga assistant. Pagdating sa most holy place, nasa pagitan nila ay may kortinang 6 inches, yari sa balat ng hayop. Sa pagitan na yon, merong altar of incenso. Pumapasok lang ang high priest once a year doon sa most holy place. At kailangan wala siya kasalanan. Kung hindi, mamamatay siya. Yung altar of incense, bago pumasok ang high priest, sinisindihan yon, humahalimuyak yung insenso. At sabi, kalugod-lugod sa Panginoon. Saan yari o anong substance yung incense? Frankincense. Sabihin natin, frankincense. Kakaunti. Sabihin natin, frankincense. Kasi binibigyan natin linaw. Kasi baka pag alam ko na, Bible study, yung incense si Frankenstein. Minsan yung pasalin-salin, iba eh. Anong Frankenstein? Frankincense. You know? And that represents the ministry of Jesus as high priest. Gold as God. Frankincense as high priest. And myrrh as a prophet. Maliwanag po ba? Gold, God. Frankincense, high priest, si Jesus. Jesus is God. Jesus is our high priest. Hebrews chapter 4, verse 14 hanggang 16. We have a high priest in heaven. Hold fast to the confession of your faith. We have a high priest in heaven. Hebrews 4, 14 and hanggang 16. Jesus is our high priest. Pag nagpe-pray tayo, sabi ni Jesus, ano mang inyong hilingin sa aking pangalan, gagawin ng Ama. Ano mang inyong hilingin sa aking pangalan, gagawin ko. And every time we pray, Lord, in the name of Jesus, Lord, kailangan po namin ito. Ang alin? Yung pong mga pamparapol. Bigyan mo ng kabang bigas kami. Pamparapol. Sasabihin ni Jesus sa Ama, high priest natin. Ano bang high priest? Spokesman of God's people to God. Spokesman ng taong bayan sa Diyos. So, spokesman si Jesus, high priest, kakausapin na, Ama, sabi ng mga anak mo, kailangan daw nila ito. At dahil si Jesus, ang lumalakad, sasabihin naman, yes, okay, son, approve.
ang kahilingan. Basta dinaan mo kay Jesus, approve ng approve sa Ama. Nakikinig po ba tayo? He is our high priest. And mere, as a man, God, frankincense, high priest, mere, as a prophet. Prophet, the man of God. Ang tawag sa Bible Old Testament sa prophet, the man of God. Man who will die on the cross. Kung ang gold ay pagiging Diyos si Kristo, ang high priest, ang frankincense, pagiging middleman or high priest, 1 Timothy chapter 2, verse 5, for there is only one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Si Jesus yun. Our mediator, our high priest. Yung usap ng mga tao na dadala ni Jesus sa Ama. Ang high priest is spokesman ng mga tao sa Diyos. And what about prophet? Ang prophet is spokesman ng Diyos para sa kanyang mga bayan, sa kanyang bayan. Kung ang high priest is spokesman ng mga tao para kausapin ang Diyos, ang prophet is spokesman ng Diyos para kausapin ng mga tao. Nakikinig po ba tayo? Gold God, frankincense, He is our mediator, our high priest, and prophet as a man. Prophet who will die on the cross. Lahat ng religions ang naniniwala kay Jesus. Pero paniwala nila, He's not God. Only a great prophet sent by God. Tao daw. Ay talaga naman tao. Pero si Diyos. And this prophet died on the cross to pay the price of our sins. He died on the cross. Kasi mere represents, ano ba yung mere? Ano yung mere? Ang mere kasi, mga kapatid, was used in burial rites as an embalming oil. Ginagamit ito doon sa mga ibuburol o ililibing. Nilalagyan nila ng myrrh, pabango, oil, embalming oil, yung kanilang myrrh. Then, natutunan ng mga Israelites sa Egypt, minamamified. Binabalot ng benda. So, pag pinag-usapan myrrh, lagi patungkol ito doon sa iimbalsamuhin para sa patay. Sino namatay? Yung tao. So, ano yung myrrh? Jesus as a man, a prophet of God, who died on the cross. Yan ang myrrh. Yan ang tatlong napakahalaga kalagayan ni Jesus na dapat sampalatayan ng tao dahil kung hindi siya maliligtas. Yan tatlong regalo na yan na niregalo sa atin ng Diyos to save us from the lake of fire. Ano regalo ng Diyos sa atin? Itong tatlong bagay na ito. Siya ang unang nagbigay ng regalo. Jesus is His greatest gift. Jesus as God, ito yung totoong Jesus. Pag ang Jesus mo, hindi Diyos, hindi yan si Jesus. Ibang Jesus siya kasi si Jesus at that time may mga kapangalan. Yes. Your Jesus must be God. He must be a high priest. And he must be a prophet. The prophet who died on the cross. He is gold, frankincense, and myrrh. Yan ang regalo sa atin ng Diyos to save us from hell, to save us from the lake of fire. Maliwanag po ba? Now, ang tanong, paano mo mararanasan ang Pasko every day? Ang unang gumawa ng hakbang, so that we might experience Christmas every day, ang unang humakbang, ang Diyos. Ang unang nagbigay ng regalo, ang Diyos. Tandaan nyo, Christmas is a gift. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes will be saved. Whoever believes will not go to eternal lake of fire. Jesus is the greatest gift of God. Ngayon, first step yun. The sovereignty of God gave gifts to all mankind. Ngayon, to experience this Christmas every day, ang sikreto ito. Dahil hindi lahat ng Kristiyano makaka-experience Christmas every day. Sa iba Kristiyano, Christmas is only December 25. To experience Christmas every day, ito ang dapat namang gawin. Babalik tayo doon sa tatlong regalo nung Magi. Ano yung tatlong regalo? Ano yung number 1?
Number 2, Frankenstein. Amen? Hindi, frankincense. Number 3, myrrh. Saan ginagamit yung myrrh? Sa patay. Okay. Okay, ngayon, ganito. Ano ang gold? Ano nireregalo sa mga hari nung panahon na yun? Gold. Ito naman, sa side natin, ito yung ine-expect ng Diyos na ibibigay, ririgalo natin sa Kanya. I told you, Christmas is giving. God gave us the greatest gift. Now, it's our turn to give our gifts to God. Kapag naibigay mo ang regalong ito, ang tatlong regalo ito sa Diyos, you will experience 100% Christmas every day. May pera o wala, happy ka. Kasi pagka Christmas ang buhay mo every day, you are happy, full of joy, rejoicing in the Spirit. Kahit wala kang pera, happy ka pa rin. Kahit may problema ka, masaya ka pa rin. Kahit wala kang material things, kontento ka. Kasi for you, Christmas is every day. Tinanggap mo na yung pinakamahalaga regalo, kaya kompletong-kompleto ka na. At dahil feeling mo kompleto ka na, satisfied ka na. But unless we give to God these 3 gifts, hindi natin ma-experience ang Christmas every day. Now, what are these 3 gifts? Gold. Balik ulit tayo. Gold, frankincense, myrrh. Listen. Ayon sa, hindi ko na bubuksan ang Bible. Hindi, buksan natin. 1 Peter. Madali magbukas. Pagka gadget. 1 Peter chapter 1 verse 7. That the genuineness of your faith, ang pagiging totoo ng iyong pananampalataya, being much precious than gold, na mahalaga pa sa anumang mga ginto, that perishes, though it is tested by fire, ang pananampalataya daw natin ay susubukin sa apoy, kasi ang faith natin kagaya ng gold. Ang gold, para ma-massure mong gold, itetest yan sa fire. Dinadarang yan sa apoy. Ang pananampalataya natin, ganun din daw, will be tested by fire. May be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. So, gold na may bibigay natin sa ating hari, sa ating Diyos, is our faith, tested by fire. Magiging totoo lang ang pananampalataya natin, lalabas sa totoong pananampalataya, kung kayo ay dadaan sa pagsubok. Ang daming pagsubok. Pag nalusutan mo yung pagsubok na yan, nako, your faith is acceptable to God. Welcome, my son. Welcome, my daughter. Tanggap ng Diyos ang pananampalataya mo. Kasi genuine ang faith mo. Hindi pakigaya lang. Hindi fake. Totoo ang faith mo. Kahit pag-usigin ka, may faith ka pa rin. Hindi ka natitinag. Kahit pagbintangan ka, may faith ka pa rin. Hindi ka natitinag. Kahit wala kang pera, hindi ka nayayanig. Still you trust God. Dumating ang mga sakit, karamdaman, still you trust God. Meron kang faith, na solid faith, na hindi ka pwedeng pakilusin. And that faith demonstrate the love of God. Pag-ibig ng Diyos na nasa puso mo, kaya ka nagtitiwala, kaya ka may pananampalataya, kasi iniibig mong lubos ang Panginoon. That will be our offering, our faith. Trust God. May pagsubok o wala. Pakita natin, genuine po, Lord, ang aking faith. No? Kahit hindi ako ma-promote, I still serve you, Lord, faithfully. I will still serve your people faithfully. May pera o wala, I will serve you, Lord. May pag-usig o wala, may problema o wala, I will still serve you, Lord. That is my faith. Yun ang offering natin sa Diyos. Pangalawang offering na regalo natin sa Diyos, may bibigay natin our frankincense. Sabihin natin, Frankenstein. Oh, yun, akala ko susunod kayo. Hindi lahat na sinasabi sa pulpit, tama. Hindi lahat na sinasabi ng preacher, tama. Titingnan nyo sa Bible. Ang nakalagay, frankincense, hindi Frankenstein.
Ano yung frankincense natin? It represents our prayer and worship. Wala tayo naman maibabayad sa Diyos eh. Lord, tanggapin mong offering ko. Hindi na panahon ngayon ng animal sacrifice. But we can give Him our offering, our best offering, by praising Him. Mula sa puso natin, praising, thanking Him, and worshiping Him forever. That will be our frankincense. Ano yung first gift natin? Ano yung first gift na gold? That will be tested by fire. Ano yun? Faith. Number 2, frankincense is our praise and worship. Bakit? Ang incense represents worship, prayer. Yun may offer natin sa Diyos. Ano sabi sa Hebrews chapter 11 verse 6? Without faith, it is impossible to please God. Therefore, those who will come to God must believe that He is, for He is the rewarder of those who diligently seek Him. Hebrews 11:6. So, ang faith natin, kung wala rin panampalataya, walang kabuluhan ang pagiging Kristiyano natin. Kailangan meron tayong genuine faith. Ang genuine faith natin must be tested through the fire. Kaya kung kayo, mga kapatid, nagkakaproblema, nape-pressure, may testing, dumadaan problema, huwag kayong mabahala. Malugod kayo. Bakit? Kapag kayo under attack of the devil, maging masaya kayo. Bakit? Kasi kayo ay genuine, na merong genuine faith. At dumadaan kayo sa pagsubok. After you pass the test of fire, pararangal lang kayo ng Diyos. Kung hindi man sa mundong ito, in the life to come. Maliwanag po ba kayo? Maliwanag po ba kayo? Maliwanag po ba? Now, the last gift that we can offer to God is myrrh. What is myrrh? Saan ginagamit ang myrrh? Sa pag-imbalsa mo sa patay. Meron kayong nakita nakaburol na patay na pag kinausap mo, sumasagot. Sino po dito ay naka-experience gano'n? Wala. Yung patay, pingasin mong ilong, kurutin mo, buhusan mo ng bagong kulong tubig sa kape, gaganti po ba? Bakit? Patay eh. Siraan mo, gaganti po ba yun? Sisiraan ka rin. Hindi. Bakit? Patay. Saktan mo, gaganti ba yun? Hindi. Bakit? Patay. Ichismis mo, gaganti ba yun? Chichismis ka rin. Hindi. Bakit? Patay eh. Ang patay, hindi mo makikilos. Establish yan sa salita ng Diyos. Ang patay, namatay, hindi siya na-promote sa trabaho. Magre-reklamo ba yun habang nasa kabaong? Hindi na eh. Bakit? Patay na eh. Hindi nagre-reklamo, hindi nagagalit, hindi na-o-offend, hindi nagre-rebelde, hindi gumaganti, hindi nagmumura. Bakit? Bakit? Patay. Ano sabi ni Paul bilang tunay na apostles and disciples of Jesus? Galatians 2:20, ano sabi? I am crucified with Christ on the cross. And I no longer live. The life that I now live in this life or in this flesh, I live by faith in the Son of God who loves me and gave Himself for me. Ano sabi ni Paul? I am crucified with Christ. Yung expression yun, ano ibig sabihin? I died already with my Lord Jesus Christ. Hindi na ako nabubuhay. Yung lumang pagkatao ko na maggalitin, chismosa, magdanakaw, puno ng dishonesty, lahat ng yon wala na. I'm a new creation in Christ. Patay na yung luma kong pagkatao. Kahit pagsalitaan mo ako ng masama, hindi ako marunong gumanti. Kahit anong pag-uusig, hindi ako uurong. Kahit anong atake niya sa press, hindi ako mayayanig. Bakit? I'm already dead with Christ. Patay na ako. Pag kinurot niyo yung katabi niyo, gaganti kaya yan?
Testingin nga natin kung patay yan. Wag na. Wag na. See? Marami akong testimonies na nadaanan yung gustong-gusto mong gumanti. Pero because of the love of Christ in my heart, hindi ko makuhang gumanti. Lahat na nagkasala sa akin, lahat na gumawa sa akin ng masama, lahat pinatawad ko from the bottom of my heart. Pinatawad ko na. Wala akong kaaway. Masarap mabuhay na walang kaaway. Pinakamasarap mabuhay yung wala kang hatred, bitterness, inggit, anger, envy, jealousy sa iyong kapwa. Pinakamasarap yun. Wala kang bitterness. Satisfied ka anytime, anywhere, any place. Pag kinuha ka ng Diyos, alam mo, wala kang atraso sa Diyos, wala kang atraso sa tao. Kapag nagrebelde ka sa tao, nagrebelde ka sa Diyos. Pag nagrebelde ka sa Diyos, nagrebelde ka sa tao. Mahirap mabuhay na mayroong rebellious heart. Better repent. Kapatid, better repent. Bakit? You will not experience Christmas every day. Kahit ka pa merong faith, meron kang praise and worship, but you're still alive. Alive ka pa rin sa lumang pagkatao. May bitterness, may anger, may inggit ka pa rin. You're still alive. You cannot offer something to God when you are still alive. Nakikinig po ba tayo? Alive to your old self. Kailangang patay at patayin na paulit-ulit yung lumang karnal na pagkatao at mabuhay tayo kay Kristo. When you are dead to your old self, ang makikita ng mga tao, kahit hindi ka magpakilala, may title o wala. Ang dami mga preachers yun, gustong-gusto ang title. Kaya gusto-gusto nilang bumayad, hindi naman lahat. Meron din mga scammers na mga nag-aalok na gusto mong maging bishop. No problem, bayaran mo lang kami 6,000, bishop ka na. Yung mga ganyan. Nako. At meron nagtatampo, balik-balik ginawa, bakit? Guest speaker niyo ako, dapat inintroduce mo ako as Apostle June Cortez. Ba't inintroduce mo ako kay Pastor June Cortez? Na-offend ako sa inyo. Hindi pa yung Kristiyano. Hindi tayo sa title. You don't need to introduce yourself. Ang kailangan lang gawin, ipamuhay mo si Kristo. At ang mga tao makaka-recognize, madidiscern nila kung anong anointing meron ka. If it's the anointing of an apostle, anointing of a prophet, evangelist, pastor, teacher, sila magsasabi, sila mag-a-announce, naku, na-bless kami sa speaker namin. Bakit? Apostle pala yun. Siya may sabi, wala, basta ramdam namin. Mararamdaman nila yun eh. If you are already dead to your old self. So, unless na ma-offer natin ang mga gifts nito, the 3 gifts, gold, frankincense, and myrrh, sa Diyos, hindi tayo makakaranas ng Christmas. When you are already dead to your old self, you will always walk in the love of Christ. Laging pag-ibig ang ipamumuhay mo. Laging kahabagan, laging compassion, laging pag-ibig, and you are bearing fruit with the fruit of the Spirit. You have love, you have joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, goodness, temperance, faithfulness, sapagkat patay ka na sa lumang pagkatao. At yung buhay na yan, ang gusto ng Diyos, i-offer natin sa Kanya as a gift. Therefore, our gold, faith, our frankincense, our praise and worship, our praise, prayer and worship, and our myrrh, our dead selves. Ito po ang maireregalo natin sa Diyos. After receiving the gift of God, His gold, deity, frankincense, the mediator, high priest, and myrrh, the prophet of God. After receiving Jesus, it's our turn to give our gifts to God. Ang alin? Yung ating buhay na pananampalataya, yung ating prayer and worship as our offering, at yung the last, at pinakamahalaga rin, myrrh, yung ating pagkatao na matagal ng patay sa lumang pagkatao.
At ang nabubuhay sa atin ngayon ay ang buhay na nakay Kristo. Ayon sa sinasabi ni Apostle Pablo, Galatians 2:20. May naintindihan po ba tayo? Unless naibigay ang tatlong gift na yan, you will never experience Christmas every day. Para sa inyo, ang Christmas, December 25 lang. See? So mga kapatid, sa atin, hindi dapat question, ano ba, December 25? Actually, walang problema sa 25. Bakit? Si Satanas ba? Ang sun god ba may-ari ng mga date at mga year at mga taon? No. Kahit December 25 yan, kung kinikilala ko yan, celebration ng pagdating ng aking Panginoon, acceptable sa Diyos. Walang masama sa tradisyon. Nakikinig po ba tayo? Kung ang tradisyon hindi babangga sa salita ng Diyos. Mga Jehovah's Witness at yung iba pa, huwag kang magsa-celebrate ng birthday. Bakit? Pagano ka? Ha? Meron ako nabasa, dating kapatid natin, parang hindi yata nagsa-celebrate na ng birthday. Nakapanood sa YouTube, paganism, pag nag-celebrate ng birthday. Anong paganism? Birthday, pasasalamat sa Diyos, binigyan ka ng buhay, and this year, bibigyan ka na naman. Anong paganism? Ang thanksgiving to God, hindi masama. Celebration ng birthday, hindi masama. Celebration na dumating si Jesus, Christmas, hindi masama. Amen. Kung meron kang pera, di bumili ka ng hamon, keso de bola, mag-decorate ka, walang problema. Basta sa atin ang Christmas, when Jesus, God, became a man. That is Christmas. Amen. So, pwede naman tayo makalubilo sa libutan. Magsa-shopping, ang daming Christmas sale. Pwede tayo makisalumiha. As long na alam natin kung ano talaga ang Christmas. Christmas is not Santa Claus. Christmas is not this commercialized Christmas. Christmas is when God became a man. Tapos, as sermon. Amen. So, praise God. Everybody said, hallelujah! So, tanungin mo kapatid, sa iyo ba, araw-araw ay Pasko? Okay. Sabihin mo, sumagot ka. Amen. So, sabihin mo naman, sumagot na sabihin mo, therefore, sabihin mo, araw-araw, mamamasko ako sa iyo. Joke lang yun. So, purihin ang Panginoon. So, what is Christmas? Christmas is giving. God gave us the best gift, the greatest gift. And Christmas is receiving. God will receive our gifts to Him. Amen. Kaya, give and receiving. Giving and receiving. That is Christmas. Listen. Listen, God is, God is love. What is love? Anong biblical love? Agape love. Love is giving. Then after giving, kailangan sasagot yung binigyan mo ng pag-ibig. Sasagutin ka ng pag-ibig din. So, love is giving and receiving. Maliwag po ba? Kita nyo sa mag-asawa na totoo nagmamahalan. The husband will love his wife. Kailangan may balik. And his wife will love his husband. That is love. Sa Diyos natin natutunan nyo. God loved us so much. He gave the greatest gift. Ano naman ang sagot natin? We must also give gifts to God. Our faith, our worship, our new life. Amen. Tayo po lahat tayo tumayo. Thank you, Jesus. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore
adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. For the last time. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Everybody shout hallelujah! Shout Merry Christmas! Happy birthday, Jesus! Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Lord, marami po salamat. Every day, for us, every day is Christmas. Because you lives, you dwells in our heart. Salamat po, Panginoon. Forever and ever, we will love you, we will serve you, Lord, faithfully. And all glory belongs to Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin, Panginoon. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. Ano pong oras ang balik natin? Anong oras ang balik? Ano? 4 o'clock? Hindi. Ano? Nakaalis na kami. Anong oras? 2 o'clock. Amen. Amen. So, balik po tayo. Praise God. Let's celebrate the goodness of the Lord. Mamaya, after last, kain muna tayo. God bless everyone. Amen. This is my desire to honor you, Lord. With all my heart, I worship you. All I have within me to give you praise. Oh, that I adore, listen you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away.